So ang agenda for today, pupunta pala tayo na Robinsons Manila, parking entrance. Daan-daan daw kasi baka madulas dito. Magtatanggal muna ako ng kapote. And see you in a bit. Si Sir Sed. Shut up naman, nakaway ka na. Guys, ito na yung food natin. Kain kayo, truffle fries. Kasi kayo yung kadate ko ngayon. Hindi naman sa I don't trust my scooter yung gulong ko, pero diba, prevention is better than cure. So, good morning guys! Gumawa lang tayo ng pancake and cafe. Baka na-miss nyo na yung nagluluto-luto tayo ng ganun. So, gumawa lang ako ng napakadaling pancake. By the way, ngayon, kasama ko si Mimi doon kasi magbe-breakfast tayo. Kasi marami tayong agenda for today. Actually, isa lang naman. Actually, dalawa. Mag-gym tayo. Tapos, pupunta tayo sa Makati, sa RCBC. Kasi doon ako mag-report. Para kunin na yung ticket ko, yung papeles ko. Kasi, aalis na nga tayo. So, flight na natin. Ayun. So yun, for today mag-celebrate lang tayo kasi magka 10,000 followers ko kasi sa YouTube. Kaya guys, maraming salamat. Nasa 9495 pa lang ako pero dapat kasi gusto ko sana yung ma-celebrate yun. Milestone ko yun eh. Gusto ko sana siya i-celebrate pag nasa Pilipinas pa tayo but I think hindi na natin siya magagawa ng gano'n. So, i-celebrate ko na siya ngayon. Samahan niyo ako. Mag-date tayo. Parang kakain ako mag-isa pero kayo kasama ko. So, i-vlog ko siya. Parang celebrate with me. Yun yung parang me time natin, parang celebration ko yun. Ayun, after mag-gym, kakain tayo ng napakasarap na pagkain. Hindi ko pa alam kung saan, pero sa Robinson Manila lang tayo kakain. And ayun, so ayan, so ayan, naisipan ko pa gumawa ng vlog kasi gusto ko sulitin hanggang dito pa tayo. Pero huwag kayong mag-alala, sa mga nagtatanong po, gagawa pa rin ako ng vlog sa barko. So ito, kakain na kami guys, and mamaya alis tayo, sana tumila yung ulan, and I'll see you in a bit. Hi guys, good morning. At ito, napaka-ambon. Sabi ko nga kanina, sana hindi na umulan, pero umuulan pa rin. And ngayon po, pupunta na po tayo ng Makati. Share ko lang guys, gamit pala natin yung raincoat. 250 ko lang ata nakuha to sa Shopee. And ilalagay natin sa Shopee link natin sa description. Ilang beses ko na to nagamit at sobrang effective. Hindi siya pinapasukan ng tubig. Mas pinili ko na to kaysa sa mga mas aesthetic kasi hindi ko sure kasi iba ang ganda ng design pero pinapasukan ng tubig sa loob. Alam niyo naman kailangan ko yung heavy duty.
Lalo na pa nag-long ride tayo. So pupunta tayo ng Makati RCBC. 8.1 kilometer layo niya rito sa amin from Manila. Tapos 27 minutes. Wala atang pasok mga high school and college ngayon. So that's good, di ba? Para mas maluwag yung kalsada. Medyo bababa ko lang yung visor kasi yung mic natin sa loob mababasa. So pakita ko lang sa inyo yung kalsada para maiba naman ang inyong POV. Ulit, pasensya na. Si Insta360 pa rin X5 ang ating main camera. Promise, next year babawi ako sa inyo. Pili tayo na mas magandang camera. And ayun ang mga agenda ko pang gagawin ngayon. So magre-report tayo sa Makati sa RCBC. Shoutout kay Sir Cedric. Mamaya makikita natin siya. Siya yung nag-aayos ng aking paperworks at tumutulong sa akin para maging mabilis yung process ng pag-alis natin. Isa siya sa pinaka-cool na assessor na nakakasama ko sa pagbabarko. And dito tayo sa Espanya, medyo traffic. Kakaliwa tayo rito papuntang Nagtahan. So ang agenda for today, pupunta pala tayo ng Robinsons, Manila after sa RCBC. Tapos kakain tayo, magde-date tayo. Sama kayo guys. And then, ano pa ba? After nun, bumili ako ng pantalon sa Uniqlo. And maganda kasi talaga yung pants ng Uniqlo. I mean like long lasting. Meron ako rito pants noong 2016 pa. Ang ganda pa rin ng quality. Pero hindi ko na magamit kasi nga ang laki ng binigat ko, laki ng tinasang timbang ko. So hindi ko na siya magamit. Kailangan ko na bumili ng bagong pantalon. Ayoko man pero wala eh. Kailangan bumili. Kasi mahal din yung pantalon sa Uniqlo. Nasa 2,000 o 1,700 mga ganyan. So as much as, pero long lasting naman. So pakita ko lang ulit sa inyo yung view. Pasensya na, paikot-ikot kayo, baka nahihilo na kayo. Yan, pero at least hindi ganun kalakas yung ulan. Ay na, nag-blink na yung green. At least hindi ganun kalakas yung ulan, di ba? Na tolerable naman. Hindi yung, kasi sobrang super typhoon daw kasi itong bagyo ngayon. So at least ayan, medyo kalmado lang siya. And by the way guys, mamaya pag-uwi pala, papagupit pa tayo. Tapos mag-aayos tayo ng maleta. Shoutout sa nanay ko na tutulong sa mag-ayos ng maleta. Actually guys, tamad ako mag-ayos ng maleta. Tamad ako magtupi ng mga damit ko eh. Isa sa mga pinakaayo ko pag paalis ako, yung nag-aayos ng gamit, nag-aayos ng maleta. Tapos pag pauwi rin ako, ayoko na nung nag-iimpake ulit, nag-aayos ulit ng gamit. Tapos isa sa mga ayoko pag pauwi ako kasi pag inaayos ko yung gamit ko, alam mo hindi mo pa malagay lahat ng gamit mo kasi may trabaho ka pa. So kailangan mag-iwan ka pa ng mga ibang clothes. May mga bibilin din pala ako sa Watson. So pasensya na rin kung yung ating screen ay medyo basa kasi gawa naman nag-uulan. Hindi na nga ako nagbalaklaba kasi balaklaba ko mapapasa din. At ito, nandito tayo sa may Mabini Bridge. At pag ganito, nakikita nyo dami sakit sa tapat, matik yan, traffic na namin sa harapan natin. Pagbaba nito, medyo matraffic yan. Kulay-pula na rin sa maps ko. Pero kahit hindi mo tignan yung Google Maps, makita mo lang na itong tulay na to, pangalawang tulay kasi to eh. Pag itong pangalawang tulay, medyo ganyang crowded, congested, traffic yan. Ayan, nakaka-homesick lang din ngayong sampa ko kasi alam niyo naman, nagkaroon tayo ng maraming subscribers tayo. Dami kong nakilala, nakakamiss yung pag pinanood ko yung mga video natin sa YouTube, for sure mamimiss ko lahat ng mga kasama natin. And yung laging gigising ng madaling araw para mag-ready, tapos mag-ride. Tapos yung wala kang iniisip, ini-enjoy mo lang yung company ng mga kasama mo, yung gagawin ninyo, mapupuntahan ninyo. So, ayun lang, medyo mamimiss ko yun. Tapos ito nga, nag-adapt din tayo ng 3 pusa this year. So sobrang dami nangyari sa akin this year. Thankful ako guys. Ito na pala, 29 years old na pala ako by the way. This is gonna be my last year in my 20s. So sabi ko nga I'm gonna make it so memorable. Kasi parang wala pa akong 20 pa lang. So kasi by that time na 21 years old ako, nagbabarko na po ako. So parang alam niyo yun, ngayon na ako nakalaya. So alam niyo yun na parang hindi ko gano'n na-enjoy yung 20s ko at the early stage, yung 21 years old tayo. Pero tama lang naman yung ginawa ko na nag-work ako kasi ngayon kahit pa paano, since maaga tayo nag-start, ito rin share ko sa mga kabataan, if may mga nanonood man na kunyari nasa college, start early sa career para at least tumaas na experience nyo. And by the time na medyo napagod kayo katulad ko, parang nung 21 nag-start ako, sobrang energetic, sobrang full of passion, sobrang ko talaga dedicated sa trabaho. And medyo na-burnt out ako nung mga pagdating siguro ng 26 kasi nga alam niyo naman, di naman biro talaga trabaho sa barko. Yes, malaki po yung pera nila kumpara sa kinikita sa Pilipinas. No questions about that. But yung trabaho, pressure, pakikisama sa mga kasama mo, overall lahat-lahat. And na-burnt out din ako. Parang alam niyo, nanawa ako sa kusina, naumay ako.
And palipat-lipat ako ng barko. Actually, ito na yung pang-anim kong barko. Ang pang-anim na barko ko, ito talaga yung pinaka-final na barko ko na. Wala na ako lilipat sa ibang company. Kasi ito talaga yung pangarap ko since 2018. 2018 ko pa minamanifesto. So yun lang guys. I cannot say the name po kasi due to company policy, bawal kami mag-drop name. So basta yun, yung itong barko na to. And yun, so sobrang thankful ako kay God. Huwag niyo po kakalimutan magdasal kay God. Si God po yung naging pinaka-source of strength ko kung bakit din ako maaga nakapag-career sa magandang mga company. And because of prayers po talaga. Sa mga nagtatanong, hindi po mataas ang grades ko nung college, maski nung high school o elementary. But through prayers. Of course, action guys. Syempre meron tayong will. Syempre nandun yung willpower natin. Kailangan nandun yung passion nyo. Sabayan nyo yung pagdadasal kay God, and I think it's the perfect combination para makuha niyo yung mga gusto niyo. Katulad ngayon, hindi na manifest ko before. Ang tagal na. Na-udlot ko noong 2022 kasi na-hire na nila ako before, but hindi ako nabigyan ng alis, so lumipat ako ng ibang company. And then na-hire ulit tayo ngayon. Na-rehire. Nag-apply ulit tayo, nag-look ulit tayo sa kanila. And thankfully by God, yun nga, na-accept ulit tayo. And this time, aalis na tayo. So, hindi rin ganun kadali. Minsan yung nagiging nangyayari, hindi napupunta sa mga gusto nyo, pero dinadrive kayo ni God kung saan-saan. Pero lahat ng pinagdaanan ko, parang ang dami ko natutunan. Kaya thankful ako kay God. Kahit hindi ko man nakuha ito noong 2022, ngayon ko pala siya makuha noong 2025. Sa mga nakilala ko around 2022 to 2025, sobrang thankful ako. Walang pinag-isiyan sa lahat ng pinagdaanan natin. At ayan guys, maaraw na, sorry. Bilang may araw na, pero thankful ako kahit nakakapunta tayo, walang pakialaman. Maliligo naman tayo ulit mamaya sa gym. Nagbaon ako ng Bimpo. Sa mga gusto mag-gym guys, recommend ko Fitness First. Gusto nyo pagpa-member, nasa 2,000 plus ata, 2,500, 2,400, ganyan. Yung membership monthly, and minimum of 5 months dapat. Tapos, pag gusto nyo guys, sabihin nyo na sa akin, may coach kaming kilala ron na try kayo tulungan para makapasok doon. Sa Fitness First sa Manila, Robinson, Manila. Pero syempre kung malayo kayo, ako ang layo ko sa Fitness First mga siguro 4 kilometer, 5 kilometer. Kaya thankful naman ako may motor tayo. Tapos ayun nga guys, share ko lang, balik lang tayo sa pagbabarko. Ayun nga, itong kontrata na to, sobrang bilis lang, 3 months. Tapos, yung bakasyon namin, ewan ko, baka 3 months din. Ang sabi sa bakasyon namin, may bakasyon kami ulit na 3 months after. So, 90 days yun. 90 days na puno ng ride. Alam nyo na guys, yung mga gagawin natin. At medyo pa, shit. At sira ang stoplight dito sa may Pausmeña Highway. Sabi tayo sa ating mga kapwa riders na mga nakakabote rin. By the way guys, nandito tayo sa RCBC, ang malaking building na yan na nasa harap natin. And nung una, hindi ako nagpa-park dito. Parang nagbo-book na lang ako ng Move It or Angkas pag napunta ako dito. Kala ko sobrang mahal ng parking. Parang 50 pesos din naman. Basta within 3 hours. Then every hour magdadagdag. So fair naman. Laki kasi ng building, nakakatakot. Sabi ko baka mahal dito. Ang dami sasakyan. Sa right side to pag pupunta kayo rito. Ito parking entrance. Dahan-dahan daw kasi baka madulas dito. Kaya guys, magpapalit ako ng gulong siguro pag uwi. And 90, parang between sa mga gulong, sabi ko nga, parang nakapirelli yung utak ko. Kanan tayo rito. Dulas. Ramdam ko yung dulas ng lapag. Nakaiba yung parkingan namin dito sa ilalim. Tira mo, tago. Dito tayo mag-parking para, or doon na lang kaya. Dito na lang magpa-parking, ayoko na sa loob. Dito na lang pala ako sa labas. Para madali makalabas. Paginto tayo para hindi mahirap. Tabihan natin yung ADV 160 na kulay pula rito. Tabi tayo ha. Medyo masikip nga lang dito yung parkingan. May linya kasi. Ayan. Shoutout sa may-ari nito. Baka empleyado yan. So guys, ito magtatanggal muna ako ng kapote. And see you in a bit. See you sa taas ng building.
natin guys. So si Sir Cedric. Shoutout naman, okay ka lang. So si Sir Ced yung pinaka the best na assessor sa buong company na napuntahan ko. So shoutout sa kanya. Wati mo muna. Saan ang uniform namin, Sir Ced? Alam ko susukatan pa rin kayo doon. Doon pa rin. Tapos bibigyan kayo. Ito parang alam lang namin na kung ano yung size namin. Eh, hindi, para ano din. Backup din. Oo, pansamantagal. Sakto sa akin. Akto. Sakto. Large. So guys, we're here nasa parking lot. And ito, may tote bag na binigay sa atin si MSM. Shoutout kay Sir Cedric. Maraming salamat po talaga. Sabi ko kay Sir Ced, sama siya sa ride natin sa subscribers ride sa next year. Yeah, Sir Ced, see you next year So ito may sapatos tayo tsaka uniform na ikakarga sa motor. Laking tulong na may top box tayo. Kasi maulan eh. Ulan araw. Magkakapote na rin ako. Ayan guys, nakita nyo naman, may hook tayong baon. Lagi tayo may hook na baon, tsaka kapote. So ginamit ko yung plastic na kapote para hindi mabasa yung sapatos natin na nakuha na pantrabaho natin. So ayan, kinapit ko yung hook dito. Hopefully, di naman siya matanggal. And I don't think matatanggal naman to. Hindi naman siya tatangayin ng hangin dahil nasa likuran ko siya. So ayan, let's go. Laking tulong nung may hook pa. Hindi na kasi kasya ron sa box natin sa likod, di rin kasya sa box sa gitna. May mga laman kasi tayo. So ito, alis na tayo ng RCBC. So, let's go. Thank you ulit sa aking agency. And Sir Cedric, shoutout sa'yo. Viewers din natin siya. And ito, turn right. Right lane must turn right. Muulan o maaraw eh. Actually, maaraw siya ngayon. Pero nagkapote na ako kasi bilang babagsak yung ulan eh. Ang gulo ng panahon. Yeah, ingat po sa may mga pasok katulad ng mga private company. Ang na-exempt lang kasi ngayon yung mga estudyante. So guys, we're here na sa Robinson at magpa-park tayo. Then, dami ring motor Namimiss ko rito sa Robinson. Ito yung halos araw-araw din tayo nandito eh. Kaya tayo nagka-dengue. Ang dami kasi lamok dito. Dapat nag-ano sila rito, spray na pausok eh. Para maubos yung lamok. So ito. Advance celebration ng ating 10,000 subscribers. At syempre, pa-despedida date natin sa sarili natin ng mag-isa. Actually, hindi ako mag-isa dahil kasama ko kayo lahat. Pa-despedida ride natin sa ating lahat kasama kayo. Kasi hindi naman mabubuo ang Sir MJL kung wala ang ating subscribers. Kaya ang bumubuhay ng aking channel. Kaya maraming salamat. So guys, mag-aayos lang ako. Tanggal ako ng kapote. And see you upstairs. Ano po, isa pong Zark's Ultimate. Solo lang. Truffle fries lang. So guys, ito na yung food natin. Kain kayo, truffle fries. Kasi kayo yung kadiig ko ngayon. Tapos ito yung burger. So kakain lang si Sir MJL. Gutom na ako.
By the way guys, ang gusto ko pala sa kapote na gamit natin kasi itong sling bag ko, hindi ko na siya kailangan tanggalin. Pwede ko siya ipasok kasama yung kapote. So medyo malaki to. Sa mga may gusto po nung kapote na to, drop ko na lang yung link. Pati yung itong racks na gamit natin. Na pang ulan natin, tsaka pang ride. Lagi ako meron dala niyan kasi nag-uulan. So pakita ko lang yung kapote natin. Ayan siya. Tada! Wait na yung mic natin. So yun lang. So eto guys, susulong na tayo sa ulan. Bago ko tapusin yung video, pakita ko lang sa inyo yung lagay ng panahon sa labas. At ito na nga, sinecure na natin yung sapatos na nakuha natin kanina. Okay naman yung bag ko kasi mga papeles ko nandito eh. So ayan, let's go. Tara, let's go guys. Cover ko mamaya yung lens ko kasi mababasa yung mic natin at ilang beses na po nabasa yan. Sa Shopee ko pala in-order tong mic ko na DJI Mic Mini. I'll drop the link sa description ulit sa baba if gusto niyo bumili. Bristol Zontes. Kaya palang angas din, no? Ang angas ng Bristol Zontes. Kaya pala parang tinapakyaw din yan sa market. Bristol Zontes. 400 yan, alam ko eh. Ayo! Sana hindi pa baha. Alam niyo naman dito sa taas. Diyos ko po. Ang bilis magbaha dito. Isa sa mga dahilan bakit tayo nag-ADV 160. Kawawa rin yung ibang tao na naghihintay ng booking ng Angkas, Move It, Joyride. Alam niyo naman, pag ganitong oras, rush hour, kahit sabihin niyo walang pasok, uy, singi tayo sa gilid. Kahit alam niyo sabihin niyo walang pasok guys. Pag ganitong nag-uulan, sobrang hirap po bumiyahe. Ako as a rider, Joyride rider and Angkas rider, pag ganitong maulan, umuwi na ako sa bahay. Ayoko ma-stranded ng baha at ayoko madulas. Napakahirap kaya pag nadulas ka tapos may pasahero ka pa, tapos hindi mo pa kilala yung pasahero mo. Diba, kawawa naman. Hindi naman sa I don't trust my scooter yung gulong ko, pero diba, prevention is better than cure. Wala pa naman tayong anak na binubuhay, wala pa naman tayong ibang pinagkakabayaran. So, hindi ko pa masyadong nire-risk yung mga ganyan. Kaya saludo ako sa lahat po na naghahanap buhay na may pamilya. Sobrang hirap po, sobrang hirap po maging magulang. Kaya, respect po sa inyo. Na mga naghahanap buhay para may mapakain sa pamilya nila. So ito, medyo nagbabaho na sa top. Kinakabahan ako. Guys, usong-uso yung leptospirosis. Meron kaming iniinom na gamot, yung pang leptospirosis. Twice a day siya. Nalimutan ko yung name niya, pero nire-recommend po to na pag nalusong po yung paa niyo sa baha at may sugat kayo. Actually, ako kahit walang sugat yung paa ko. Pero pag nalusong ako sa baha, lalo na rito sa may Manila, Diyos ko po, ihi ng daga. Ang daming daga dito. Uminom kayo ng gamot na yun, ano na siya guys, twice a day. So twice a day kayo inom nun. Yan, kita nyo na ulit ako. So twice a day kayo iinom nun para for 3 days straight. Search nyo na lang po sa Facebook, lalabas naman yon. Mura lang yun pero malaking bagay yung para maligtas yung buhay nyo sa leptospirosis. Alam nyo ba guys, plano ko sana palinis yung motor natin. Papa full tank ko siya bukas pa. Kasi the next day pa naman yung flight natin. Papa full tank ko na siya bukas. Kasi gagamitin siya ni tatay. By the way, 8,661 km na yung tinakbo nito. Ang next change oil ko is 10,000. At tayo na po mag-change oil at gear oil nun. Tapos papalinis ko na rin yung gilid nito. Actually, hindi ko pa kabisado. So, papalinis ko to sa Shoti Motorcycle Parts and Accessories. And then, go na. Tapos guys, check ko rin yung brake pad. Normally kasi 10,000 to 12,000 dyan yung unang namamatay ang brake pad natin sa harap. At mag-iipon na rin po ako ng pambili ng gulong. I don't think papalitan ko pa yung gulong ko sa harap since makapal-kapal pa naman. Alam nyo naman unang napupudpud yung sa likod. And may pinagtanungan na rin ako na si parang Justin, shoutout sa'yo kung mapapanood mo man tong vlog na to. Sabi niya okay lang naman daw na naka-offroad yung likod ko. Ay naka-offroad yung harap ko. Tapos kunyari naka pang city riding yung likod ko like Angel Pirelli or Michelin City Grip 2.
So, okay lang naman daw yun. Actually, may nakita nga ako kanina, ganun din siya. ADB, naka-piece tire na yung likod niya, harap niya naka-off yung stock pa rin. So, yun yung gagawin natin. Kasi hindi magsayang ng pera, guys. Pinaghirapan ko yung pera. Pinaghirapan ko yung bawat piso na kinikita natin. So, hindi ako boy waldas para lang makapag-flex sa social media or anything. Kilala niyo ako, guys, practical ako. Just like now, 'di ba? Hindi natin binili yung pantalon na hindi naman natin fit or ano. Sa mga nagtatanong po, hindi talaga ako fan ng branded. Sobrang rare nyo na ako makikita bumili ng branded. Unlike, pero sa mga bagay na katulad ng yung sa pantalon kasi, yung sa pants kasi, bumibili talaga ako ng branded kasi alam ko naglalast naman siya ng sobrang tagal. Like yung pants ko nga sabi ko before ng 2016, 2017 ata, buhay pa hanggang ngayon. Okay pa yung quality. So yun lang, share ko lang. Pero okay lang din sa akin umorder sa Shopee. Hindi ako naka-order sa Shopee kasi parang lately ko na recently na parang gusto ko bumili ng bagong pantalon. And too late na kasi pag umorder ako sa Shopee na ngayon, hindi na siya aabot. So dito na tayo sa Manila City Hall, guys. I think it's time na magpaalam. I think masyado na mahaba ang video ko. And ayun guys, salamat sa pagsama from the beginning. Ginagawa ko tong video na to kasi sobrang kong na-appreciate lahat ng effort, lahat ng nag-subscribe, lahat ng nag-boost ang oras, yung mga nagko-comment, nagla-like. Di nyo po alam guys, pag nila-like nyo yung video ko, mas lalo siya dumadami yung reach. Kaya sa mga nagla-like po, maraming salamat. At saka sa mga nagko-comment na rin, di ba? Lalo na sa mga nag-share. So dumadami yung mga engagement ko dahil sa inyo. Maraming salamat po at saka sa mga silent viewers na hindi nagko-comment pero lagi nanonood ng video natin. Thank you po kahit sa mga hindi nakasubscribe pero lagi tayo pinapanood. Maraming salamat po. Sobrang ko po na-appreciate lahat ng oras na binibigay nyo. Kaya ito guys, gumagawa ko palagi ng content para at least may mapapanood kayo sa YouTube. And congrats in advance sa atin guys sa 10,000 subscribers. Mahal ko kayong lahat. Lalo na yung mga nakasama natin from day one. Hanggang ngayon nanonood pa rin sila. Maraming thank you po. Nakita nyo naman yung mga pinagdaanan natin sa mga previous videos, mga editing ko. I hope sana nagustuhan nyo naman. Feel ko naman nag-improve naman ako sa part of the video. Feel ko naman nag-improve naman tayo kumpara dati. So maraming salamat at dito na tayo. Pupunta tayo ng Quiapo. And see you guys on the next content. Next content ko ata sa airport na ako. Pabiyahe na tayo ng pa-Amsterdam. Guys, by the way, share ko lang pala. Yung flight ko papuntang Amsterdam sa Netherlands. Nakita ko lang kanina. Straight siya, straight flight. Pero titigil daw ng Taiwan or Taipei para lang magpagas ng aeroplano. So yun lang guys, share ko lang. Alam niyo naman yung mga nangyari sa buhay ko kaya sinishare ko na rin lahat. So yun guys, maraming salamat and I love you all and I miss you all. Sobrang alam niyo guys, tinitignan ko yung mga photos ko sa gallery. Namimiss ko lahat ng nakasama ko sa subscribers, right? Grabe yung memories na binigay niyo sa akin. Na parang before iba nagko-comment lang doon, nanonood lang. Tapos nakasama ko na sila. So yun lang guys, bye bye and I love you all. See you on the next content. Bye bye. Bye bye. Bye bye.